Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Efraim Fautagana, alas 4:15. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 14 ng buwan ng Oktubre. Sweldo na bukas lakay. Bisperas ng sweldo. At narito ang headlines ng ating mga balita. Davao Oriental, inuga na naman ang tatlong may kalakasang lindol kaninang umaga. Naitala ang magnitude 5.2 at 5.6. Mga tanggapan ng gobyerno at pribadong kumpanya kinalampag ng TUCP magsagawa ng regular earthquake drills. Dalawang low pressure area sa lubat-labas ng PAR, bantay sarado ng Pag-asa. LPN na nasa labas ng PAR, posibleng maging bagyo. Good news! Mga manggagawa sa Central Luzon may umento sa sweldo. Unang bagsak ng wage hike epektibo ngayong Oktubre. Mga magsasakang nalugi dahil sa bagsak presyo ng palay. May ayudang tig 10,000 piso ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong BBM tiniyak na wala ng palakasan sa farm-to-market road project sa kanyang administrasyon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. suportado ng mas maraming Pinoy sa pagsisiwalat at paglaban sa korupsyon ayon sa survey. Dating Congressman Zaldico no show sa ICI, kasadong ipasight in contempt sa korte. Pero kanina ay humarap sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez. At underwater structure na ispatan sa Baho de Masinloc, hinihinalang itinayo ng China. Ooh. Wow! Galing naman nila. Ilang kabahayan sa Quezon City nasunog. 3 magkakapatid na paslit, natrap, patay. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. 3 malalakas na lindol ang muling yumanig sa karagatang sakop ng Manay, Davao Oriental kanina umaga na nangyari na halos sa 20 minuto ang pagitan sa isa't isa. Ayon sa PHIVOLCS, sa unang yumanig ang magnitude 5.6 na lindol. Dako alas 10 na umaga na naitala sa 101 kilometers sa hilagang silangang bahagi ng Manay. Naramdaman ang intensity 3 sa Tarragona, Davao Oriental at intensity 2 naman sa Bisilig City, Surigao del Sur. Sinundan pa na isang magnitude 5.2 na lindol dakong 10:19 umaga at naitala sa 97 kilometers sa silangang bahagi naman ng Manay at naramdaman naman ang intensity 1 sa Nabunturan, Davao de Oro. At makalipas ang 20 minutos, muli na namang yumanig ang panibagong lindol na may magnitude na 5.2. At ito ay hilagang silangang bahagi pa rin ng Manay, Davao Oriental. Batay sa report ng PHIVOLCS, aftershocks ng malakas na lindol noong Biyernes sa Davao Oriental ang una ay 2 pagyanig. May lalim naman 10 kilometro ang huling 2 lindol, habang 8 kilometro naman ang lalim ng naunang pagyanig.
Samantala, umabot na sa Siyam ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.4 at 6.8 na lindol na yumanig sa Manay, Davao Oriental noong Oktubre Agis. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo, nadagdagan ng isa ang bilang ng mga nasawi kaninang umaga. Batay sa datos, 403 katao ang nasugatan sa lindol habang 889,000 ang kabuang bilang ng mga apektado kung saan 12,768 katao o 3,176 na pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Naitala rin ang 2,575 bahay na nasira. 2,231 ang bahagyang napinsala, 344 ang tuluyang nasira habang umabot na sa 100 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura. Nananatili naman sa tent sa labas na ang mga pasyente ng Davao Oriental Provincial Medical Center. Dahil hindi pa rin sila pinapayagang bumalik sa loob ng ospital matapos ang lindol. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Mati Consilor at Action Radio Station Manager Raul Antupesto na nag-inspection na ang mga engineers ng Quezon City sa nasabing mga gusali. Bukod sa district office ng BIR ay hindi pa rin ligtas ang maraming building dahil sa mga tinamong pinsala at hindi pa rin pinahintulutan na bumalik sa opisina ang mga empleyado at maging ang mga pasyente ng ospital. Naroon si Consilor Antupesto. At magpasalamat kami sa Quezon City Engineering pumunta dito para to check all yung mga building natin sa government kung kailangan safe. Ang hindi safe natin yan ang building ng BIR, so syudad ng Mati dahil parang hindi pa pwedeng gamitan pang office. City Hall ng Mati, it's quite okay. Except ito sa Davao Oriental Medical Center, parang hindi pa pinabalik sa taas o sa loob ang ating mga pasyente. That's why nandito ngayon sila sa ground, nag-sit-tent lang muna at ginagrab na natin ang opportunity. Alam ko, mainit, kailangan sila ng snack, kailangan sila ng pagkain, tubig at iba pa. So that's why nandito kami. Sinabi pa ni Consilor Antupesto na bukod sa pagkain at tubig, nagdagdag din ang kanyang opisina ng social workers para sa debriefing ng mga biktima ng lindol. Naritong muli, si Consilor at Davao Station Manager Raul Antupesto. Kahapon po is partial data lang po muna yung sinabi sa ating disaster and total affected families ng Davao. Ng Mati alone, we have 28,240 I think. Medyo wala naman po kaming feedback na medyo may kakulangan sa pagkain. Panay lahat nasidatingan yung mga donation from other municipalities, from other kasi entire Davao region parang yinanig din ng earthquake. So that's why minsan siguro yung mga municipality o local governments na hindi masyadong affected, yun ang makikita namin na nagsidatingan yung mga trucks nila, dala-dala po yung mga food pack at ibang pang mga relief goods para sa mga biktima. Samantala, inumpisahan na ng Department of Housing and Urban Development o DHSUD ang pagtatayo ng mga modular shelter unit sa bayan ng Tarragona, Davao Oriental. Umabot sa 5 milyong piso ang halaga ng materyales na inilaan para sa 150 MSUs na layuning makatulong sa muling pagbangon ng mga biktima ng 7.4 magnitude na lindol. Sa pagbisita ng Pangulo kahapon sa calamity areas, kabilang sa ininspeksyon ay ang Regional Evacuation Center sa munisipyo ng Tarragona at ang Evacuation Center na nasa harapan ng Tarragona Municipal Hall. Labis naman ang pasasalamat ni Tarragona Mayor Art Benji Bulaong sa tulong na ipinagkaloob sa kanilang mga kababayan. Narito si Mayor Bulaong. Pasalamatan po ang ating national government, ating provincial government at saka lahat po ng private individuals and entities na tulong-tulong pong tulungan po yung munisipyo ng Tarragona. I would like to sincerely extend our warmest gratitude in behalf of the people of Tarragona. And of course, I would like I'm praying, please continue to help us because I'm not sure if we can sustain the food requirement and other requirements of our evacuees in our area of responsibility. Sana po
marinig niyo po ang aming panawagan na sana po wag niyo sana po kami pabayaan sa munisipyo po ng Tarragona. Una nang nagbigay si Pangulong Marcos ng 158 milyong pisong cash assistance sa 10 munisipyo at isang lungsod sa Davao Region, kabilang na ang 50 milyong piso para sa Davao Oriental Provincial Capital. Dalawang sama ng panahon o low pressure area naman ang namataan ng pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, may medium chance na maging bagyo ang naturang sama ng panahon. Huling namataan ang LPA sa silangang bahagi ng Mindanao. Pero malabo naman o walang katiyakan maging bagyo ang isa pang low pressure area na namataan naman sa bahagi ng Camarines Norte. Bate naman sa ng forecast ng pag-asa, steady umainit ang at malinsangang hangin mula sa Pacific Ocean kasama na ang localized thunderstorms. Ang posibleng magdulot ng mga maulap na kalangitan at magdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila. Samantala, umaapela ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa mga kumpanya na magsagawa ng regular na earthquake drills na hindi bababa sa 2 beses kada buwan. Ito'y matapos ang magkakasunod na lindol sa Cebu, Davao, Baguio, Zambales at Surigao del Sur. Ayon kay House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza, dapat gawing habit at tour culture ang earthquake drills at hindi lamang ceremonial compliance. Naniniwala siya na ang pagsasagawa ng drills ay magdudulot ng muscle memory sa hanay ng mga manggagawa na makatutulong sa oras ng sakuna. Dagdag pa ni Mendoza, pagkakataon din ito para sa dialogo sa pagitan ng employers at mga kawani sa emergency preparedness upang mapalawak ang kaalaman sa mga karapatan ng mga manggagawa, partikular ang karapatang tumanggi sa hindi ligtas na lugar ng trabaho. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Dating Congressman Saldico no show sa investigasyon ng ICI, pero dating House Speaker Martin Romualdez at DBM Secretary Amiana Pangandaman dumalo sa pagdinig ng ICI. Samantala, underwater structure na mataan sa Bao de Masinloc sa may bahagi ng Zambales at ito'y hinihinalang itinayo ng China. At ilang kabahayan naman sa Quezon City nasunog kanina. 3 batang magkakapatid na trap patay. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Larry Francisco, 4:29. Wala kasi akong kaya ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo, ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I'll awake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Ninang. Si Ben Lakay. Ha? Si Ben Titu. 22. 72 days na lang. Yes! Pasko na. Wow! RH
break time! At dahil malapit na ang Pasko, abay tingnan natin kung bibigyan natin ng aginaldo itong isang listener natin na sumasali sa ating FB page. Abay dito sa ating Kring-Kring Panalo Malakas sa telepono promo. Meron ka ba? Wala. Ayan na. At eto na ha. Ayan na. Meron? Okay, take it away. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring-Kring Panalo Malakas sa telepono. Wala na itang kring-kring sa telepono, sa cellphone. Meron pa naman lakay effects. Meron ba? Yung mga alarm, na lang, lakay sounds. Ano bang ringtone mo sa cellphone? Yung medyo mas malamlam lang sa kring-kring. Medyo mas buo. Akala ko tilaok ng manok. Pwede din pang alarm yun, lakay. Ayan. At gusto bang manalo ng 500 piso, mga kuya, mga ateng? Abay, handa lang pa yung mga telepono. Baka ikaw na ang susunod naming tatawagan na. Hintayin lamang may wagang kring-kring para magkaroon ng chance na manalo sa aming Kring-Kring Panalo Malakas sa telepono promo. At eto na si Kring-Kring. Ayan. Kring-Kring Gonzales. Ayan. Kasing ganda to, lakay, malamang. Mistisahin. Si Kring-Kring Christy Barameda ng Tarlac. Aba, pang-artista yung pangalan, lakay. Barameda. Christina Barameda pa. Yayamanin ito. Ayan. Mama Christy, magandang hapon po. Hello po. Magandang hapon din po. Ay, magandang hapon ate. Ayan. Saan kayo sa Tarlac? Opo. Saan kayo sa Tarlac? Tarlac City? Victoria Tarlac. Victoria Tarlac. Ayan. Ate Christy, ang tanong ko ano ang number 1 na himpilan ng radyo sa buong Pilipinas? DZRH po. Ang galing-galing mo, Ate Kring-Kring Christy. Ayan. Ikaw, Ate Christy, ay nanalo ng 500 pesos. 500. Congratulations. Ayan. Relax ka lang dyan, ate, ha? At i-email ko na yung 500. Pipindutin na lang yung send, lakay. Ganun lang po, mga kuya, mga ating ang pagsali. Ayan, sumali kayo sa aming Facebook page, mga talakayan dito, at kayo ay tatawagan namin in random. At kapag kayo sinwerte, meron kayong limpak-limpak na Ninoy Aquino. Standby sa ating mga reports. Sandali lamang let Raymond at Paasma ng Milky Rigunan Giselle Rica Fort. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure si Leyte Congressman at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez kaugnay na investigasyon sa anomalya ng flood control projects. Sinabi ni dating Speaker Romualdez na handa siyang makipag-cooperate upang matulungan ang komisyon. Sabi ng mababatas, wala siyang itinatago at walang dapat itago. Kaya daw siya humarap sa ICI upang mailantad na ang katotohanan. Sinabi pa ni Romualdez na hindi siya bahagi ng Bicameral Conference Committee, pero nakahanda siyang ibahagi ang mga impormasyon na maaaring makatulong sa investigasyon. Naniwala rin siya sa prinsipyo ng transparency at accountability, kaya personal siyang dumalo sa pagdinig ng komisyon at siya inaasang dadalo rin sa susunod na linggo. Samantala, hindi naman sumipot si dating Congressman Saldico sa tanggapan ng ICI sa kabila ng subpinang ipinadala sa kanya na dapat dumalo sa hearing ngayon. Kasabayan dapat ni Congressman Ko si dating Speaker Martin Romualdez na dumating naman bago mag-alas 10 ng umaga. Una nang sinabi ni ICI Executive Director Atty. Brian Hosaka na kung tulayan silang iisnabin ni dating Congressman Ko, dudulog na ang komisyon sa korte para i-cite in contempt ang dating kongresista ng Albay. Samantala, magpapamahagi ang pamahalaan ng tig 10,000 pisong ayuda sa mga magsasaka na malubhang naapektuhan ng pagbagsak ng presyo ng palay. Inanunsyo ito ng Pangulo sa pakipag-usap sa mga magsasaka sa Claveria, Cagayan matapos pasinayaan ang Union Water Impounding Dam. Narito ang pahayag ng Pangulo. Meron tayong pinaplano tig sa 10,000 yung mga nalugi dahil sa pagbagsak
dahil sa pagbabagsak ng bilihan ng palay. Sa pagtatanong ni Pangulong Marcos sa mga magsasaka, nabatid na nasa 13 piso lamang ang presyo ng kada kilo ng palay doon. Kasabay nito, binanggit rin ng presidente na tinanggal na ang mahabang proseso ng Department of Agriculture para hindi naantala ang farm inputs gaya ng binhi at pataba. Samantala sa ating mga reports, unahin natin ang report mula sa Malacanang. Ang palasyo gusto matiyak na tatayo sa korte ang mga kaso kaugnay sa mga anomalyang flood control projects. Ang detalye mula kay Aris 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Miss Thea, kalma lang daw. Iyan ang mensahe ng Malacanang sa gitna ng pagkainit ng marami na may mapanagot sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Sa press briefing, sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na hindi maaaring apurahin ang investigasyon. Kailangan kasi anya ng matitibay na ebidensya para masigurong tatayo sa korte ang isasampang mga kaso. Punto pa ni Castro, gaano man karami ang kaso, baliwala rin kung sa huli ay mababasura lang dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Ayon sa opisyal, hayaan ang Independent Commission for Infrastructure na kumpletuhin ang mga dokumento para maganda ang kalabasan ng mga kaso. Ang mahalaga naman anya ay masimulan na ito at committed ang Administrasyong Marcos na may mapanagot sa paglustay ng pondo ng taong bayan. Narito si Yusek Castro. Ano po ba ang mas hindi nyo tatanggapin? Nakapagsampa ng maraming kaso pero na-dismiss po lahat dahil hindi hinog at kulang ang ebidensya. Hayaan po natin ang ICI na bumuo ng kanilang investigasyon at kumpletuhin ang dokumento. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth. Samantala, Senator Cheese Escudero nanindigang legal ang tinanggap na donasyon noong eleksyon mula sa isang kontratista. I-detalye mo balitang yan. RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Ms. Thea, Mayor nanindigan si Senator Francis Cheese Escudero na legal ang donasyon na kanyang tinanggap mula sa isang kontraktor ng 2022 election. Sa kanyang isinumiting counter affidavit sa Commission on Election, sa pagitan ng kanyang abogadong si Attorney Ramon Isguera ginit ni Escudero na wala silang nilabag na batas ng tinanggap ang 30 milyong pisong campaign donation mula sa kontraktor na si Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction and Development Incorporated. Katwiran ni Isguera, ang donasyon ay diniklara sa Statement of Contributions and Expenditures o SUSE ng Senador alinsunod sa nakasanayan at alituntunyan kapag eleksyon. Kumpiyansa ang kampo ni Escudero, napapanig sa kanila ang batas. Tugon nito ng Senador sa inisyong show cause order sa kanya ng COMELEC. Ang Center Waste Construction and Development Incorporated ay kabilang sa 15 construction companies na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos na kabilang sa mga may malalaking questionabling flood control projects. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Pares ba ang batas natin na Chairman George Garcia? Yung election rules natin sa France. Bakit lakay? Kasi yung dating presidente ng France, si President Nicolas Sarkozy. Noong 2007 presidential election sa France, tumanggap siya ng campaign fund kay donasyon mula kay Libyan leader Colonel Muammar Gaddafi. After 18 years, ayan. Ngayon lang na-convict si former President Sarkozy ng France at hinatulang makulong ng 5 taon, Ms. Dahil Thea. sa pagtanggap ng donasyon. Samantala, Magna Carta for Public Disaster Risk Reduction Workers isinusulong naman sa Kamara sa harap ng mga nangyayaring kalamidad ngayon. Aris number 12, Milky Rigunal, please come in. Milky. Lakayateya, panahon na para madagdagan ang benepisyo at mabago ang working conditions ng mga frontliner na halos itaya ang buhay sa panahon ng kalamidad. Isinusulong ni Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque ang Magna Carta for Public Disaster Risk Reduction and Management o DRRM workers sa House Bill
5239. Ayon kay Yamsuan, katuwang ang mga manggagawang ito sa panahon ng disaster response operations, kaya dapat lang napahalagahan at pangalagaan natin ang kanilang kapakanan. Sabi ni Yamsuan, ang pagkakaloob sa kanila ng mga karampatang benepisyo ay magsisilbing incentive at inspirasyon para magpatuloy sa kanilang profesyon bilang mga tagapagligtas ng ating mga komunidad mula sa mga kalamidad. Kabilang sa mga benepisyong isinusulong ni Yamsuan, ang pagkakaloob ng hazard allowance, ang protective equipments, gamot at compensation sa work-related injuries and sickness. Nakapaloob din sa bill ang trust fund para pagkalooban ng education assistance sa mga anak o dependents na mga DRRM workers sakaling sila ay nasawi in line of duty. Isinusulong ni Congressman Yamsuan ang bill sa harap na masunod-sunod na bagyo at lindol sa bansa. Ako si Milcre Guna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Congressman Martin Romualdez itinangging tumanggap ng kickbacks mula sa flood control projects. Pinababalik ng ICI sa susunod na linggo. Ida tayo mabalitang yan. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Ms. Thea, itinanggi ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure na tumanggap siya ng kickback mula sa mga proyekto sa flood control. Ayon kay ICI Executive Director Atty. Brian Osaka, kabilang sa mga itinanong ng komisyon kay Romualdez ang di umano pagdideliver sa kanya ng mga pera. Pinababalikan niya ang dating House Speaker sa ICI sa susunod na linggo upang maitanong o matanong kaugnay ng isinumiti niyang affidavit. Sa pagdinig kanina, sinabi ni Osaka na walang idinawit na pangalan si Romualdez sa flood control scandal at binanggit lamang daw niya yung mga taong may kinalaman sa proseso ng paggawa ng national budget. Tumanggi naman ang Executive Director na pangalanan yung mga ito sa media pero nakatakda rin niya silang imbitahan ng komisyon. Pakinggan natin si Osaka. It was asked, of course, and he denied it. Okay. Wala siyang in-implicate na possible, ang sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved doon sa budget process. So, yun yung mga imbitahin ngayon ng commission. I cannot divulge the names first, no? But we will inform you once we have invited them. Pinag-aaralan na raw ng ICI kung ipakokontempt sa korte si Saldico na umisnab sa kanilang sabina para sana dumalo sa kanilang pagdinig kaninang umaga. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort. Samantala, Armed Forces kakasuhan ang mga nagpapakalat ng balita tungkol sa ghost military projects at iba pang mga fake news. Arrest number 52, Edniel Parosa. Please come in. Edniel. Lakay maghahain ng kasong kriminal ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas laban sa mga nagpapakalat ng malisyosong impormasyong layong siraan o manong militar. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, kabilang dito ang mga nagpapamalita na may 15 billion pesos na halaga ng ghost projects sa mga military facility. Una nang sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na posibleng facing lamang ang natapos ng ilang proyektong deklaradong completed pero nadiskubreng hindi pa pala pulido. Giit ni Padilla sa Camp Aguinaldo, hindi AFP ang umahawak ng pondo ng tatag na infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad o TICAS project ng DPWH. Sa ngayon, nasa consolidation na umano ang AFP para sa gagawin itong legal na hakbang. Pakinggan natin ang AFP spokesperson. We are preparing to file criminal charges against the individuals responsible for creating and propagating this malicious content. This move defends not only our institution's integrity, but also ang dignidad po of over 160,000 soldiers, airmen, sailors, and marines who faithfully serve the Filipino people. Liban sa fake news sa ghost military projects, nauna lang sinabi ng AFP na mag-ain din ito ng reklamo laban sa mga retiradong sundalong pilit na sumisira sa kasundaluhan. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel. Samantala, Congressman Marcy Teodoro handang humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ida tayo mong balitang yan. RH29 Boy Gonzalez, Boy G.
Ipinahayag ni Marikina Representative Marcy Teodoro ang kanyang kahandaang umarap sa Independent Commission for Infrastructure upang maipaliwanag ang kanyang panig kaugnay ng issue sa mga umano'y irregularidad sa flood control project ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Teodoro, nais niyang linawin na 2 o 3 buwan pa lamang siyang nanunungkulan bilang mamabatas, kaya kinagulat niya ang pagkakasama ng kanyang pangalan sa nabanggit na kontrobersya. Paliwanag pa ng kongresista, wala siyang anumang insertion sa 2025 national budget dahil bagong halal pa lamang siya sa pwesto. Magandang pagkakataon niya ito para ipakita sa publiko na hindi lahat ng nababanggit sa mga pagdinig ay may direktang kinalaman sa anumang anomalya. Nanawagan din siya sa mag-asawang Diskaya na lumabas at maglabas ng tell-all affidavit upang mailantad ang buong katotohanan at maiwasang maligaw ang issue. Ito si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, hininalang biktima ng salvage o summary execution natagpuan sa isang bangin sa Cavite. Arrest number 30. Eric Dastas, please come in. Sino yan? Mayor, isang lalaki nga natagpo ang walang buhay sa may bahagi ng Ternate Nasipuro Road, Lamesang Bato, Barangay Sapang 1, Ternate, Cavite. Ayon dito kay Major Henry Salazar, Chief of Police ng Ternate Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen na mayroon silang nakita na bangkay ng isang lalaki. Agad niya nilang tinungo ang nasabing lugar kung saan nakita ang di pa nakilalang biktima na nakasuot ng puting t-shirt, itim na short, itim na underwear, may taas na 6 na talampakan, maputi at malingkinita ng pangangatawan. Nakaposes ito, Mayor, sa likod ang mga kamay nito at may mga palatandaan na pinahirapan muna ang biktima bago ito tinapon sa naturang lugar. Sinabi ni Salazar na posibleng Korean o Chinese national ang biktima, kung kaya nananawagan din siya sa publiko na kung sino man ang nakakakilala sa biktima ay magsadya o ipagbigay alam lamang sa kanilang tanggapan sa Ternate Municipal Police Station. Ito si Eric Dastas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Eric Dastas, at standby James Galange, standby Mili Borja at Angelica Cosme. Batilan natin si Dr. Mais Punsalan Tirol at si Dr. Beng Lee na nahinig sa atin habang sila ay nagmamaneho pa uwi. Ayan. Maraming salamat po. Drive safely, Doc Mais, Doc Beng Lee, Doc Beng Lee at Dr. Alan Racho. Pero bago ang balita mula sa iba yung dagat, abay meron pa ako exciting na balita, Miss Teya. Ito ay exciting na balita para po sa ating mga kababayan na gustong manalo ng 1 million o kaya ay manalo ng kotseng Toyota. Ngayong golden anniversary ng Mega, may Mega Millionario promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash sa vouchers at maging monthly winner ng brand new car o kaya 1 milyon. Simple lang sumali. Bumili lamang ng specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at James Coffee products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines. Pero paalala, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code, mga ateng. Dahil kailan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Tulad ni Daisy Sobrebega na nanalo ng Toyota Race. At si Nur Aini Usni ng Zamboanga City nanalo ng 1 milyon. Mga ateng mga kuyang, sali na sa Mega Millionario promo. Malay nyo, sabi ni Mr. Marvin Chulim, kaya na ang susunod na mananalo ng Toyota Race at 1 milyon. Samantala sa ating foreign news, Miss Teya.
Digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas tapos na ayon kay US President Trump. Mga hostage nakauwi na sa kani-kanilang mga pamilya. I-detalye mo ang balitang yan, James Galange. James. Miss Thea, nakauwi na sa kanilang mga pamilya mga nalalapi pang Israeli hostage, hawak ng mga militareng grupong Hamas sa Gaza, kung saan sabay na rin idineklara mismo ni US President Donald Trump ang pagtatapos ng 2 taong digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Nasa 20 Israeli captives ang napalaya habang nasa 2,000 Palestinian prisoners at detainees naman na nakabalik na rin sa kanilang mga pamilya. Narito si US President Donald Trump. But now at last, not only for Israelis but also for Palestinians and for many others, the long and painful nightmare is finally over. Samantala, kasalukuyang nasa Middle East Trump kasama ng iba pang mediators para sa isang summit upang pagplanuhan naman ang magiging kinabukasan ng Gaza pagkatapos ng digmaan. Kasama sa pagpupulong ang Egypt, Turkey na siya mga bansang unang tumulong sa Hamas para sa pagpasa ng unang phase ng peace agreement na inihain ng Amerika. Habang kapilang naman sa pag-uusapan ang reconstruction ng Gaza upang makabalik na rin sa kanilang normal na buhay ang mga displaced citizen. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat James. Sa ating balitang sports, si Idol. Dating Senador Manny Pacquiao, muling sasabak sa ring. Lalaban ulit sa boxing sa January 2026. Sinong makalaban niya? Millie Borja. Millie, please come in. Muling makikipagtulungan sa Filipino boxing icon Manny Pacquiao sa kanyang dating promotion na Top Rank para sa nakatakdang laban niya sa January 24, 2026. Makakasama ni Pacquiao ang kanyang matagal ng advisor na si Michael Cons at dating promoter na si Bob Arum upang ihanda ang kanyang pagbabalik sa ring. Sa ngayon, wala pa rin kumpirmadong kalaban si Pacman. Magugunit ang unang lumaban si Pacquiao sa ilalim ng Top Rank mula 2003 hanggang 2018, kung saan siya naging isa sa pinakamalaking pay-per-view attractions sa kasaysayan ng boxing. Ang laban sa Enero ay kasunod ng kanyang huling match noong Hulyo na nagtapos sa majority draw kontra kay Mario Barrios na nagmarka ng kanyang pagbabalik matapos ang pagretiro noong 2021. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang kakupas-kupas sa Manny Pacquiao. Maraming salamat, Millie Borja. At dumako na tayo lakay sa ating showbiz break time news. Mga local Pinoy artists na humakot ng parangal sa kanilang mahusay na pag-arte, kilalanin sa report ni Angelica Cosme. Matapos ang higit 2 dekada sa industriya, proud na nasungkit ni Dennis Trillo ang kanyang kauna-unahang Gawad Urian Trophy. Para sa ika-48 edisyon ng Gawad Urian, si Dennis ang itinanghal na Best Actor para sa kanyang mahusay na pagganap sa 50th MMFF entry na Green Bones. Handog din anya ng aktor ang naturang parangal sa higit 200 taong bumuo sa pinagbidahang pelikula mula sa direksyon ni Zig Dulay. Siyempre, special mention din ang kanyang misis na si Jeneline Mercado. At syempre sa aking mapagmahal at ever supportive na pamilya na pinamumunuan namin ni Miss Jeneline Mercado. Talagang number 1 supporter ko at maraming salamat sa kanila, sa kanilang suporta, sa kanilang pagsuporta sa lahat ng mga nais kong gawin sa career man o sa personal na buhay. Agad namang bumuhos ang pagbati para kay Dennis, kabilang na riyan sina Dingdong Dantes, Jay Cuenca, Rocco Nasino at Ruro Madrid na nagsabing isa niyang tunay na inspirasyon ng aktor. Samantala, kung si Dennis sa Gawad Urian, sina Maylene Dizon at Rochelle Pangilinan sa Cinemalaya naman. Ang actress-dancer na si Rochelle di napigilan maging emosyonal nang umakyat sa entablado para tanggapin ang kanyang Best Supporting Actress Award para sa kanyang pagganap sa action fantasy movie na Child Number 82. Diyos ko! Oh my gosh, first Cinemalaya ko po! Actress na ako! Kailangan ko magpasalamat. Diyos ko, sa lahat po ng pumili na manalo ko, maraming salamat po. Habang si Maylene Dizon naman ang nakasungkit ng trophy for Best Performance by an Actress in a Leading Role. Ang habang nilalamon ng Hydra ang kasaysayan star, idinaan sa kanyang acceptance speech ang saloobin sa gitna ng issue ng korupsyon sa bansa.
Ang pelikula po namin ay tungkol sa hope, sa pag-asa. Yes, may pag-asa po. May pag-asa na balang araw babalik sa atin lahat ng pera natin na ninakaw ng mga hayop, ang mga hydra na yan. Congratulations! Pinimalaya, napakaganda nitong taon na to. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Uy, congratulations sa lahat ng mga winners ng Cinemalaya Award. Para nakaka-curious, gustong panoorin isa-isa lakay. At sabi nating business correspondent Ninong Michael is my guy. Mano po, Ninong! Nagsara ang palitan sa dollar ngayon na mistaya ng 58 pesos and 21 centavos. Kahapon ay 58.24. Lakas-lakas tayo ng bahagya lakay. Pero bago tayo magpaalam, batiin mo natin ng happy birthday. Ayan, para po sa mga nakilala mga brethren, makuyang. Birthday ngayon ni Assistant Secretary Johnson Domingo ng Disud. At happy birthday din kay Mr. Chooks to Go, Mr. Ronald Mascareñas. At siyempre batiin ko rin na happy birthday ang nag-interview sa akin nung ako ay nag-apply dito sa DCRH. Sino lakay? Si Attorney Rodolfo Bong Arce, ang dating HR noong araw, personal head, personal department. Happy birthday, bossing Bong Arce. Kumusta ka na? Ha? At happy birthday din kay Konsehala Ani Concepcion ng Binangonan Rizal. Kuyang Peter Ungson, ayan, at kuyang George Chuacham. At siyempre mga mista sa PMA Sandigan 82. Mista Remina Ding Limoso, Willie Ona at Mista Dan Estropia. At si Alan Encarnacion, happy birthday din. Magpapakanton daw siya sa Moderna Pansiteria sa Green Hills. Sara Cabanella, happy birthday Cabanella. At Federico Manalili ng DCRH Operation Tulong, happy birthday. Happy birthday! At yan ang kabuuan natin palatunto ng break time. Ako po si Dayo Makalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Susunod na mabalansyadong balita, Henry Ure at Miss K. Karen Oyong. Oras, itamay ang adelantado tumitirik na orasan, tumpak na oras. Alas 5:04.